Mr. President, meron po pong isang isyong naiwan. Kompleto na ba? Yung bang tell-all ba yun? Magiging state witness nila. I move that we commit Bryce Erickson Hernandez to the Pasay City Jail. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Magandang araw mga kabisdak. O hito, bookingan na. Bistuhan na po kung sino yung kakampi ni Tambaloslos. At hindi po dito umuorong si Senador Marcolita. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share at pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Pag-usapan po natin ngayon mga kabisdak, itong mainit pa rin na isyo sa Senado. At hito, kagabi nga ho, ay talagang nagkagulo dyan sa Senado dahil po kay Bryce Hernandez na hinarbat po ng House of the Representatives na agad naman yumuko itong si Tito Soto kay Martin Romualdez at pinagbigyan. O ngayon, breaking news ha. O aba, dinala na po sa talagang totoong kulungan itong si Bryce Hernandez. Dinala na po sa Pasay City Jail. Buang kulong ang animal, no? Senador Marcolita, buko si Tito Soto sa hindi pagpirma sa kanyang request para sa DOJ para gawing state witness itong mag-asawang Diskaya pagkatapos po pangalanan ng Pacifico Diskaya itong si Martin Romualdez at Saldico na di umano may kinalaman sa korupsyon tungkol po sa flood control projects under Marcos admin. Pero hindi pa ho siguro ito flood control, marami pa po mga kabistak. At ito, pag-usapan din po natin itong matapang na Barsaga, kamag-anak to ninyo Barsaga, no? Ito Kiko Barsaga, kumalas na po sa Unity tickets ni Speaker Martin Romualdez at pinagbintangan po itong napapatalsikin dumano ng naturang kongresista si Martin Romualdez sa pagka-speaker. At dagdag pa niya, kailangan umanong imbestigahan si Martin Romualdez dito sa maanumalyang flood control projects under Marcos admin. At ito mga kabistak, matindi po pati si Vico Soto nakatikim sa naturang kongresista, paipal-ipal kasi. No? Ito, pakinggan po muna natin mga kabistak. Itong kagahapon na continuous lang po, 'di ba nagkaroon ng parang break, no? Suspended yung session sa Senado kagabi. Ito yung pinaka-latest mga kabisdak. At nagkasundo po ang Senado. Mukhang nabraso po ng Duterte Vlog itong si Tito Soto na ikulong, sa kulungan na talaga itong si Bryce Hernandez. Narito po. The status is we were in debate about the status of the witness, Bryce Hernandez. Hernandez, Mr. President. So I think in consensus, would you like to make the motion, Mr. President, on where to? Yes, Mr. President. Therefore, yes. Can we recognize Senator Senator Jinggoy Can I just make a motion, Mr. President, Majority Leader? I move that we commit Bryce Erickson Hernandez to the Pasay City Jail. I second the motion of the good Any objection? gentleman. Chair hears none. And the chairman of the Blue Ribbon concurs. Hearing no objection, the Bryce Hernandez is hereby Mr. President, if I may, but just to put on record that it's with the understanding that the Senate retains its jurisdiction over that person, Mr. President. Just Of to put course. that on record, Mr. President. Of Thank course, it has never been the opposite. It was always under our legal custody. So the motion is to transfer that particular person to the Pasay City Jail. Any objection? Chair hears none. Motion is approved. The Sergeant at Arms is hereby directed to transfer
Bryce Hernandez to the Pasay City Jail as soon as possible. Just a manifestation, if I may, Mr. Senator President. Estrada, Mr. President, I think we have Estrada. to ask the OSA to be strict in implementing the rules with regard to the visitation hours of a prisoner, Mr. President. No visitors allowed, only Lawyers. immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. Thank you, Mr. President. Yes, the Sergeant at Arms hereby directed, and make a list of those who will visit him. Yeah, we'd like to Thank you. recognize Senator Lakpakan natin, guys. Panalo ang mga magagaling na mga senador ng Duterte Black kasama si Senador Marcolita. Dito sa kanilang ipinaglalaban na ibalik sa kustodi ng Senado itong si Bryce Hernandez na hinarbat nga ho ng kamara ni Tambaloslos. At ngayon, nakatikim patuloy ng kulungan. O ano ka ngayon? Hindi nakulong ka tuloy sa totoong kulungan. O, narito po ang update kung nandiyan na ba sa kulungan. Oo. Nagdesisyon ang Senado na ilipat si dating DPWH Bulacan Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Pero mananatili daw ito sa legal custody ng Senado. Kahapon lang nang tinurn over ng Kongreso si Hernandez sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Humingi kasi ito ng proteksyon sa mga kongresista matapos isiwalat na tumatanggap umano sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ng kickback sa flood control project sa Bulacan. Oh, ito, good news po yan dahil hindi na po yan magalaw ng mga buhayang kongresista. At nasa Pasay City Jail tuloy ang bugok. Dapat may bitay para bitayin ang hunghangin. Ayan na, ako ay natuwa dahil hindi bumigay Hindi bumigay yung Senator Bato, Senador Marcolita sa kanilang panindigan na huwag tayo magpatalo sa Kongreso. At maliwanagan, nilinaw ni Senator Joel Villanueva na itong si Bryce Hernandez ay nasa kustodiya pa rin po ng Senado. Kaya sila po ang masusunod kung anong gagawin nila kay Bryce Hernandez kasi pinakontempt naman ng Blue Ribbon Committee. So good news po dahil talagang panalo po dito. Si Senator Marcolita, Senator Bato, Duterte Black sa kanilang ipinaglalaban, prinsipyo to prinsipyo, tapang to tapang, angas to angas. Ito pa. Bilib talaga ako kay Senador Marcolita Binuking palalo ni Senador Marcolita itong si Tito Soto. Ito ay patungkol naman sa request ni Senador Marcolita na gawing state witness itong si Diskaya, no? Pacifico Diskaya, kasama yung mag-asawa yun, si Sara Diskaya. Dahil sa pagkanta sa pangalan ni Martin Romualdez at Saldico at iba pang kongresista na di umano'y may kinalaman sa korupsyon sa flood control projects under Marcos admin. So mukhang nabulilyaso dito si Soto dahil nakaamoy po si Senador Marcolita na hindi niya talaga pinirmahan. Pero ito, panoorin natin, kinumprunta muli ni Senador Marcolita si Tito Soto sa kanyang pagiging tuta ni Tambaloslos. Narito po mga kabisdak. Mr. President, meron po pong isang isyong naiwan dahil noong September 8 po, while I was still the chairman of the Blue Ribbon, napagkaisahan po ng komite dahil sa noong September 1, kung maalala po natin, as chairman, I floated the idea na para makatulong po kung merong gustong lumabas na doon sa 15 na kasama sa pagdinig, makakatulong po sila ma-identify po lahat ng mga kasabwat sa anomalyang paglalatag ng mga proyektong pang flood control. Pinload po natin yung idea na kung gusto ninyo, ay kinakausap na po namin ng DOJ, you may be provided by provisional immunity. Of course, pag-aaralan natin kung qualified kayo. Sa nakikita naman namin, basta hindi kayo most guilty at napakarami pong ibang mga requisites doon,
tinignan po nating mabuti, after 1 week, Mr. President, dalawa pong mag-asawa, yung Diskaya, ang naggawa po ng sworn statement. Pero bago po nila gawin yon, ay siniguro ko po na talagang sila ay voluntary na gagawa ng sworn statement. Kaya yung pong kanilang emissary, sinabi ko, kailangan sumulat muna sila na talagang gusto nilang magsalita at walang halong pagsisinungaling ito. Yun ang option na gusto nila at narinig nila yung aming pinopload na option na sila'y lumabas bilang isang witness, a state witness. Yun nga po ang nangyari, Mr. President, hanggang sa sila nga ay tumestigo sa komite, dala-dala at binasa nila yung kanilang sworn statement. Nang dahil po doon, Mr. President, ay gumawa kami ng sulat sa ating kalihim ng Department of Justice. At yun nga po ay September 8, 2025. Gusto ko po malaman, Mr. President, ano po yung status noon sapagkat kayo na po ang pumalit na Senate President by that time. Yes, the proposal and your intention is indeed, yes, it's laudable. We may be able to get state witnesses there, no? But that September 8, evening of September 8, when I was informed about it, what I did was to decide that the issue be referred to the Blue Ribbon Committee, especially knowing that there will be a new composition the following day. That was quite late at night when I received the notice. Mr. President, if that happens, parang ang amin pong pinag-usapan noon while I was still the chairman of the Blue Ribbon Committee, parang nawalan po ng saysay. Ang mangyayari po noon, with all due respect, baka po ma-compromise o mawala po yung integrity ng proceedings natin. The integrity of the inquiry is very, very important here. Sila po ay pinangakuan namin sapagkat nagpapasaklolo sila, alam nila na may panganib ang buhay, hindi lamang sa kanilang mag-asawa kung hindi yung pamilya nila. Kaya nakita po namin ang urgency. Mr. President, September 10 na po ngayon. Kung sakali pong totoo na nanganganib ang buhay nila, yun pong ipinangako namin na immunity sa kanila na makakatulong po. At yun naman po ang naging courage sa kanila para lumabas into the open and tell all. Nakita naman po ninyo, talagang initially nakapagsalita sila nung inaakala nilang kasangkot po allegedly sa mga maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Kaya po, ang tanong ko ngayon, kailangan po bang pagpasyahan ng bagong liderato ng Blue Ribbon ang isang bagay na amin na pong naaproba nung kami po ay nandun pa sa Blue Ribbon? Mr. President? Majority Leader. Yes, Mr. President. May I ask for a minute suspension so that both leaders, the former leader of the Blue Ribbon and the newly elected leader of the Blue Ribbon Committee can discuss for just a few minutes this operational matter amongst themselves. May I ask for a minute suspension? Session is suspended. Thank you. Ayan, niris po yan ni Senador Marcolita kasi nga merong interview si Tito Soto na hindi talaga pabor itong... Mr. President, the good gentleman from Teka lang. Nueva Ecija and Pampanga, Senator Marcoleta, has graciously allowed us to discuss first other matters. Mr. President, Yes. Okay. Pagkatapos ng break niyan, hindi na po tinakil yung niris na concern ni Senador Marcolita. Kasi nga, bago po sila magkaroon ng hearing na yan, si Tito Soto, Ausisyon, ay nagpa-interview na sa mga mainstream media patungkol po dito sa concern nga, ipinangako ng Senate Blue Ribbon Committee na ang chairman pa that time ay si Senador Marcolita na, sige, magsalita kayo, no? Magsalita kayo, ikanta nyo lahat, pero garantiya namin sa inyo, gawin namin kayong state witness kasi hindi naman kayo most guilty dahil mayroon pang pinaka-guilty. Yun na nga ho, na-encourage
ang mga kontratista na magsalita. Kaya nga nagpasabog itong si Pacifico Diskaya, tumapang dahil nga nagtiwala sila sa integridad, no, kredibilidad ng Blue Ribbon Committee under Senador Marcolita. Kaya si Senador Marcolita din naman, may palabra de honor naman yan. Siguro ganun na ang tiwala ng Diskaya. Kaya wala po silang takot na ikinanta si Saldico, Martin Romualdez, at iba pang mga kongresista. Ang problema nga, yan pa yung dahilan kung bakit nagpalit ng liderato ang Senado. So ngayon, itong si Tito Soto, talagang ang papel niya dito ay sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Kasi marami nang pinipersonal si Martin Romualdez ng mga senador. At ang tinutumbok nila ngayon, pinipersonal nila, ay si Villanueva, Jinggoy, at si Chis Escudero. So mukhang yun ang pinagkasunduan nila, no, ni Tito Soto, kaya biglang nagpakapalit agad ng liderato. Tingnan mo ha, bago ko ipakita yung request ni Senador Marcolita na hindi pumirma itong si Tito Soto, pakinggan muna natin yung interview niya sa mainstream media dahil ito po siguro ang basehan ni Senador Marcolita. Kaya inungkat niya, no, kagabi. O kumusta na yung inaprobahan namin, yung request namin para sa DOJ magiging state witness. Kasi ang magpirma yan si Tito Soto. Kasi hindi naman si Chis Escudero ang Senate President. Pakinggan natin yung interview kay Tito Soto. Decision. I forwarded the supposed letter to Senator Lacson. Pag-uusapan muna namin. He's going to be the Blue Ribbon Chair. He is now the Blue Ribbon Chair. So, we'll probably assess the proposition. Pero ano sir, yung particular na proposition that you endorse the Diskayas to the Witness Protection Program ng DOJ? Oh, ganun yung sulat eh. Endorsed by Senator Marcoleta. But as I read it, sabi ko nga, kompleto na ba? Yung bang tell-all ba yun? Pagiging state witness nila? O tell-half? Sir, what do you think about yung mga kandidato lang itong nakarang election na Tingnan mo ha, ang interview agad next no ng mainstream media, mga kandidato nakaraan. Bago po natin yan i-play. Kasi sabi niya, sinabi na ba lahat ng pamilyang Diskaya? Ganito ho kasi yan eh. Siyempre, may kasunod pa yan. Paano po yan magsasabi muli, Iskol Bocol University, Tito Soto, kung hindi mo bibigyan ng garantiya na maging state witness? Siyempre, parang laro lang yan eh. Tika lang, may alas pa ako, wag muna. So, para magkumanta lahat yan, pati si Bongbong ikanta, gawin mong state witness. Para garantisado. Pero duda po ako eh. Hindi talaga nila gawin state witness yan kasi pati sila tatamaan ho dito. Kukontrolin niya ni Tito Soto. So, siyempre yan, si Pacifico Diskaya, pag hindi malagay sa state witness, atras na yan. Manlamig na at ibang mga kontratista, hindi na rin kakanta at hindi na rin magsasabi ng katotohanan. Kasi pagkatapos nila dyan, mag-isiwalat nila yung mga pangalan ng mga kongresista, ganito lang ang reaksyon ng Senado, kalukuhan. No? At least naman malaman din at napapanood naman din siguro ng pamilyang Diskaya ang stand ni Senador Marcolita. Inilaban na ni Senador Marcolita ang isyong ito na maging state witness itong mga Diskaya. Kaso ang problema nga, nagbago ng liderato. Siguro hindi na po yung kasalanan para sa akin ni Senador Marcolita kung hindi magiging state witness itong si Diskaya. Kasalanan na yan ng bagong Senate President na tuta ni Tambaloslos na ang hangarin ay sumunod. Sumunod lamang dito kay Martin Romualdez para sa kanilang kapangyarihan at mabalik sa kanyang kagustuhan na magiging Senate President. E ang balita natin, may relasyon itong si Martin Romualdez at itong si Soto. Mamaya, pag-usapan din natin yan. I-play muna natin. Kasi ito sa interview na to,
makikita mo na talagang ang direksyon ni Tito Soto ay pabagsakin ang mga senador na kalaban ni Martin Romualdez. O ito, panoorin natin. Manggap ng campaign funds mula sa mga government contractors. Ay sana yung nag-ingat. No, sana yung nag-ingat. Mahirap nga naman yung, o baka hindi nila alam, mayroon ganun kapangalan, pero bawal yun. Do you think they should be investigated, sir, itong mga politics? They should probably, at the very least, be asked to explain. Sir, kayo nung tumakbo kayo, hindi kayo nakatanggap doon sa mga contractor. Hindi, kapos na kapos na eh. Sir, bakit nila matter? Sir, bakit nila Ang dami mong amono. Sir, that matter for the, sir, matter na po ito for the ethics committee, sir, para investigahan sila yung tumanggap ng campaign contribution? Well, very difficult to say unless we see the complaint or anything to that effect. Tingnan muna natin. So, bakit po, sir, yung result ng investigation ng COMELEC dito, yung kanilang decision, sir, kasi may investigation ng COMELEC. Oh, I understand meron daw. Ano? So I have not received any formal letter or Bakit any. nila kailangan magpaliwanag, sir, nitong mga politikong to na tumanggap sa Hindi kasi nga may mga kapawalan. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa institusyon, let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun eh. Ayun lang kumakain kaming mga government officials sa isang restaurant eh. Tapos meron magrepresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaction sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal. Pati ako natatanggap ay bawal. First of all, if there's a complaint, either from a fellow senator or from a ordinary citizen. Pwede siyang maging grounds for complaint? Oh yes. Kahit wala pa, sir, na final findings ang COMELEC, sir? Oo, meron talagang posibilidad dyan. Kasi kami naman mga senador, we're open for public scrutiny. Ano? Since before, kahit na ngayon, kahit nung ako leader nun, basta merong nag-go-complain sa isang senador. At sinasabi namin, hindi, mag-file kayo ng complaint sa ethics committee. Pero sa ngayon, sir, hindi pa kayo mag-iimbestiga sa ngayon. Wala pa kayong gagawin investigahan sa mga kasamahan mo. Wala pang dumarating na ganun complaint sa amin except for yung mga testimony. Eh yung testimony, we will have to verify first. Hindi naman pwedeng basta talang sinabi si ganito ay ganito, kaya tatanggapin na namin kaagad ng ganun yun. Unless we have a complaint, then we will address it definitely. But definitely the ethics committee. Oh yes. Okay, ang may jurisdiction po. So, paano yung How will that affect yung credibility po ng Senate investigation? Sir, dito, sir. Yung the Blue Ribbon Committee, now headed by Senator Lacson, will always do its best to be transparent. Investigations, hearings, whatever. Yun naman ang aking kabilin-bilin sa amin. We have to be balanced, we have to be transparent, and we have to be sincere in our work. Does it affect yung image ng Senate na may yung image ng Senate, is it affected dun sa dalawang sinasabing nakatanggap ng kickback? Di umano. Kaya nga, ito makakasira sa reputasyon ng hindi lang ng Senado, kundi sila mismo na mga pinapangalanan. Kaya magandang harapin ito. Magandang i-explika or harapin yung mga aligasyon. Kahit sino sa amin, kahit sino sa senador, mayroong aligasyon na kahit naman, lalo na pag corruption, dapat ina-address agad yun at sinasagot. Sir, kailangan ba sila mag-inhibit dun sa mga Senate investigation? Depende, not necessarily, but nasa kanila yun, nasa sarili mo. Sir, yung nabanggit nyo sa empleyado yung Deng Ramos, pinaparindan yung... Ano na namin, there was a recommendation already by Senator Lacson. She was already moved at this point. Tinransfer siya. Sir, yung flood control Buti ba tanong yung shipping, di ko matanda kung saan yung sinabi. Okay, sir. Thank you. Okay, sa interview po, yung buod na makikita natin, mapanood at mamarinig sa kanyang interview, maliwanag. Ang direksyon ng ni Tito Soto dito ay laban ito kay Senator Joel Villanueva, Chis Escudero at Senator Jinggoy Estrada. Kasi ito yung pinakamainit na kalaban ngayon ng Kamara, Martin Romualdez at ni Saldico.
Lalo na si Joel Villanueva, na tinatawag ni Joel Villanueva na Dracula. Itong si Saldico, na ngayon pinangalanan na din ni Mayor Magalong na mastermind. No? Itong naturang kongresista patungkol sa flood control projects. So, magiging sarswila na rin, no? Mantakin mo, ha? Agad naisip nila yung ethics committee complaint laban dito sa mga senador na ito, yung 3. Ganun ho yung direksyon ng pamunuan ngayon ng Escolbocol University na si Tito Soto. Iyan naman talaga. Kasi hindi naman niya makukuha yung Senate President kung hindi siya magiging sunod-sunuran dito kay Martin Romualdez. Pero malas mo, Tito Soto, dahil papalagan ka ng mga Duterte Black. Lalo na si Senador Marcolita, talagang papalagan ka, Tito Soto. Nagaya ho ito. Yung hindi niya pagpirma. Talagang bistado po siya dito kay Senador Marcolita. Iwan ko kung sino yung nagpapakalat sa social media, no? Na request ni Senador Marcolita para sa DOJ na maging state witness itong si Pacifico Diskaya. Maliwanag po, si Senador Marcolita nakapirma dyan. No? Pero si Tito Soto sa baba, hindi siya nakapirma. Grabe ang tindi, no? Wala to. Mukhang personalan din ang pamilyang Soto laban sa mga Diskaya. Pinipersonal nila yung mga Diskaya dahil itong Diskaya kalaban naman ni Vico Soto. Pero ako po'y nagtataka, itong si Vico Soto, panalo naman sa pagiging Pasig City Mayor. Ngayon, umiipal pa rin, umiintra pa rin laban sa mga Diskaya. Mukhang nahihiwagaan na ho ako dito. Tapos ngayon, ang Senate President na ay itong si Tito Soto. Pero sabi na nga ho natin itong si Vico Soto at si Martin Romualdez ay may ugnayan rin sila. Kaya biglang dumating sa Kongreso, di ba, sa hearing. For what? Siyempre, back up ni Martin Romualdez. So ngayon, ano ho ang nangyayari? O ito, mga kapartner, mga kabisdak. Hindi pumirma siya, ang reason niya. Ayan. Official statement ni Senate President Tito Soto. Sabi niya, hindi naman pwedeng makakuha sila ng proteksyon ng gobyerno. Pero ang dami nilang nakuhang pira ng bayan. Unfair sa mga kababayan natin yon. Ang kailangan para maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo. Magsabi ka ng totoo. Iba ang sinasabi sa Senado. Iba ang sinasabi sa House. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, sinungaling sila. Hindi ganon kadali ang hiling nila. Ang tangingot mo. Ito, Vico Soto pa rin ang binabanggit. So, ibig sabihin, yung utak ni Tito, utak din ni Vico Soto. Utak pamimersonal Alam niyo ho, no? Hindi po yan unfair. Kasi ang sabi ni Senador Marcolita, ibalik lahat ng mga nanakaw, kinuha ninyong pera at para magiging state witness kayo, kumanta kayo, ikanta nyo lahat kung sino yung mga kasabwat nyo. So ngayon, pag hindi nyo po entertainin ito at hindi nyo gawing state witness, sa tingin nyo ba kakanta pa ang mga ito? Ito na nga yung susi para malaman natin ang katotohanan. Ito na nga yung magiging source natin ng lahat ng impormasyon para maibigay sa atin kung ano ang nangyayari, paano ginawa ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Sino ang mga Poncio Pilatong ito na nauna nang napangalanan ni Pacifico Diskaya, si Martin Romualdez Saldico dahil tumapang, dahil binigyan ng assurance ng Blue Ribbon Committee, sagot ka namin. Maging state witness ka. Gumawa ho ng paraan si Senador Marcolita dyan. Pinaghirapan niya kumbinsihin itong pamilyang Diskaya na mag-undergo kayo ng affidavit, lahat ng nalalaman ninyo, sabihin ninyo. Dahil pagkatapos niyan,
gawin naming state witness kayo. Lahat-lahat. Kung hindi man lahat nasabi, sa susunod na hearing, ipasabi nyo, pero bigyan nyo ng garantiya na pagpangalanan pa ang lahat-lahat. Wala namang ibang pinangalanan na matindi. Pinangalanan itong si Martin Saldico, yun na pinakamalaking isda. Anong next? Si BBM, gusto nyo? Mas maganda sa amin yan. Na mapangalanan si Bongbong ni Pacifico Diskaya bago ninyo gawing state witness. Nga ho. Mabigat na po yung mga isiniwalat ng Diskaya family, hindi pa rin ninyo ma-appreciate ito. Putya, i-secured nyo na, nanganganib na ang buhay niyan eh. Pero hinayaan nyo lang. So wala na po talagang magsasalita diyan sa Senado. Kahit si Lacson pa ang Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga hilaw ang inyong pagtrato dito sa mga witness na sinasabi na po ang buong katotohanan kung sino ang may utak ng lahat na kababalaghan under Marcos admin. May pangalan na hindi nga mabanggit-banggit sa Kongreso. Ayon po kay Senador Chis Escudero at ayon din po kay Mayor Magalong. Bakit ba takot na takot kayo banggitin yung pangalan ni Saldico? Ito na nga may bumanggit na. Tapos hayaan mo lang, pabayaan mo. Alam nyo po, itong si Tito Soto talagang tuta to ni Martin Romualdez. Maraming kumakalat kasi sa social media. Magkumpare pala ang timang. Ang mga timang magkumpare pala. Tingnan mo, nanganak pala sila. Sila pala yung parang ninong at ninang. Diyan sa kasal ni Min Mendoza at Arjo Ataydi. Na pinangalanan din po yan ni Pacifico Diskaya na may kinalaman sa korupsyon, tumatanggap ng kickback, naniningil ng kickback. Tingnan mo ang relasyon ng mga yan. Nandyan si Vico Soto, malapit din kay malapit din kay Angkol Tambaloslos. Tingnan mo ang relasyon nila, no? Ako sa akin, talagang itong flood control projects na to, natumbok na Nasa atin na lang. Total na pangalanan naman nasa atin na lang paano po natin himay-himayin yung mga sinasabi ni Pacifico Diskaya. Pag tiningnan nyo, tingnan mo, magkumpare sila ni Martin Romualdez at ni Tito Soto. Ngayon, ano ang mangyayari sa Senado? Siyempre, paritamba. Pari school vocal, itbulaga tayo. Ganun na lang, magpapari-parihan na lang tayo At mukhang tumatama talaga si Pacifico Diskaya. Kasi si Arjo Ataydi, pwede niyang gamitin. Itong pangalan ni Martin Romualdez, sasabihin ninong namin si Martin. At pwedeng bibigyan ng pabor ni Martin itong kanyang inaanak sa kasal. Na magkumpare sila ni Tito Soto. Anak, huwag kang mag-alala, punta ka na kay Sara Diskaya, Pacifico Diskaya. Sinabihan ko na yan. Meron na akong mensahero doon. May mga bagman na ako doon. Ihatid sa'yo ang limpak-limpak na salapi. Pwedeng ganon. Tingnan mo. Ganito ho ang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Naiwan ko lang kaya ho sa mga Pilipino kung hindi ho papalag ang mga Pilipino ho dito. Kailangan magising tayo Kasi dinadaya lang tayo ng mga politiko. Napaka-imposible ho na hindi natin mapuna itong mga picture na kumakalat sa social media. So magiging sarswila lahat ng investigasyon. Kongreso at Senado. Magkumpare. So ngayon, hindi nakaligtas si Tito Soto sa isang kongresista. Si Vico at Tito, yan, pinatamaan po dito na gusto rin patalsikin itong si Speaker Martin Romualdez. Ito mga kabisdak. Binanatan po ni Barsaga Putsa, ninyo Barsaga yung pinsan mo, binanatan yung amo mo. Nga mo Ayan. Binira ni Kiko Barsaga itong si Vico Soto. Ito Basahin lang natin May matinok palang kamag-anak itong si Ninyo Barsaga.
Yeah. Okay. Ang sabi dyan ni Barsaga. English spoken dollar pala itong si Kiko Barsaga eh. Magiging tinik to ni Martin Romualdez. Ang sabi, the Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that Mayor Vico is a good, honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his option for investigation. Patay ka, Tito Soto. Tama naman talaga. Kumpare. Kaya nga ginawa yan ni Martin Romualdez, ora mismo pagkatapos ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. Pre, palitan mo na pre, putsang ina pre, tunutumbok na ko pre. Ano ang gagawin natin dito pre? Damay kayo dito pre, pati yung pamangkin mo pre. Kaya tama, itong si Kiko Barsaga, magiging limitado lahat ng investigasyon ng Senado tungkol sa flood control. Ewan ko kung kaya bang banggain ni Tito Soto ang kumpare niyang tambalusnos. Ano sa tingin ninyo? Kaya ba niyang sungagin itong pinangalanan ni Diskaya? Wala. Sarswila. Kaya sayang ang lahat. Kaya tama itong kongresista na ito. Alam niyo, mukhang matapang itong kongresistang ito. Bata, mainit, no? Millennial, mainit yung dugo. Talagang gustong bumira ng bumira. Narito, kumakalat na po ngayon sa social media. Na di umano'y patalsikin sa pwesto itong si Martin Romualdez. At ang nangangalap di umano ng perma para mapatalsik sa pagka-Speaker of the House itong si Martin Romualdez ay si Kiko Barsaga. Papakinggan muna natin yung balitang ito. Narito. Kumala si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa National Unity Party na kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit daw nagbitiw si Congressman Barzaga sa NUP? Yes, JG, meron daw kasing naninira sa kanya kaya kumalas siya sa National Unity Party at bilang Assistant Majority Leader, itong si Congressman Kiko Barzaga. Ayon nga kay Barzaga ay merong tao mula sa kanyang partido sa NUP na nagpapakalat na naglilikom daw siya ng mga pirma para patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Pero pinasinungalingan na ito ni Congressman Barzaga. Wala raw itong katotohanan. Si Kiko Barzaga ay ang anak ng yumaong si dating NUP President Elpidio Barzaga. Mananatili nga raw itong si Kong Kiko bilang independent member ng Kamara. Jiggy. At bakit lumutang yung issue na nagpapapirma ito si Congressman Barzaga para patalsikin si Speaker? Jiggy, hindi pa nga malinaw ito kung bakit, pero ayon kay Congressman Barzaga ay naniniwala siyang dapat imbestigahan din mismo sa mga maanumalyang flood control projects itong si Speaker Martin Romualdez. Paglilinaw pa niya, napilitan lang daw siyang iboto itong si Romualdez bilang Speaker dahil NUP member pa siya noong nagkaroon ng desisyon yung partido. Plinano na raw nito ni Barzaga nag-privilege speech pero pinigilan pa nga muna siya ng partido noon dahil maaari daw siyang ma-ethics complaint kung may mga ilalabas siyang pangalan. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Kiko Barzaga. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez because he's now Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. I'm saying that it's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. At anong sabi ng mayorya sa desisyong ito ni Congressman Barzaga?
Yes, Jiggy, nakausap nga natin kanina si Deputy Speaker Paulo Ortega sa kabila nga nitong kaliwat ka ng chismis o ugong na magkakaroon ng pagpapalit sa liderato. Nanindigan nitong si Ortega na walang pagbabago sa liderato ng Kamara. Mananatiling malakas daw ang pundasyon nito. Solid daw ang suporta nila kay Romualdez. At katunayan, kaninang umaga nga nagkaroon daw ng meeting itong mga political party leaders at present dyan mismo si Speaker Romualdez at iba pang House leaders. Narito ang pahayag ni Ortega. I think the photo will speak for itself na kitang-kita na nagkakaisa po yung House of Representatives sa party leaders. There is no change of leadership. Well, maraming chismis, pero sabi ko nga, chismis. Kibitzers, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the House is one, the House is solid, and there is no change in leadership. Grabe no, teka lang. Jiggy, sa ngayon ay wala pang ang pahayag si Speaker Romualdez kaugnay sa mga banat ni Barzaga. Oh, palakpakan natin si Barzaga. May matino palang Barzaga, except kay Ninyo Barzaga, no? Alam ko magpinsan sila ito eh. Si Ninyo, puro tamba, ito hindi. Oh, ito na tayo ngayon. Matapang rin itong millennial na kongresista ito. Para sa akin, tama rin naman yung kanyang sinasabi na dapat masama sa investigasyon itong si Speaker Martin Romualdez. Maliwanag po ito na may mga kinalaman sila ni Saldico eh. Kaso nga lang, magaling lang po sila talaga mag-cover up. Magaling po sila mag-divert ng issue. Ngayon, ipopokus nila sa pamilyang Duterte. Kung Pulong, ganyan. Kaya ako hindi ko kinukontent si Kung Pulong kasi gusto ko makapokus dito kay Saldico at kay Martin Romualdez nang malaman natin at malaman ng sambayanang Pilipino kung ano ang totoo. Medyo cut po yung interview ng News 5. No? Mahaba yung interview na yon. I-play natin kasi gusto po ng naturang kongresista na talagang imbestigahan si Martin Romualdez kasamang mga imbestigahan. O ito, at para malaman natin kung sino yung papalit sa pagiging Speaker of the House, malamang meron nang napili sila kasi siya daw yung nangangalap ng perma eh. Sabi nga niya, siya daw yung magiging kapalit dyan eh. Pero alam ko meron na talaga yan, maugong. Wag lang naman si Charis, animal talaga. Pakinggan natin yung full interview ni Kiko Barzaga. Narito. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Bakit po? Because he's the House Speaker. And do you think there's baka yung personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. Nako. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. So, ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting it anymore, kaya nagpili ko kayo as AML. Yes, I'll now be an independent candidate, or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow. Clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga anomal yung projects may hands. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. Correct. Sir, you're talking about the alleged insertions or yung mga kickback from alleged commissions? I mean, everything's under the speaker. Paano nila sabi, sir? Ano yung nalalaman niyo pwede i-share? Well, nothing yet. Pero kung may gusto kayo, evidence, sir, na involvement po sa speaker, you have evidence na Would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him, or would he still walk away free with a warning? pero sir, kung may gusto kayong suportahan sa pagka-speaker ngayon, since kumiwalag na kayo sa NUP, sino na yung gusto niyo maging speaker? No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Barzaga. Joke lang. I have no interest in being speakers. Masyadong
busy yung schedule mo. Will you be delivering a privileged speech regarding dito sa allegations about speakers involvement sa Actually planned on delivering a privileged speech, but I was not allowed by the majority office due to some problems with the speech I presented. Kasi I'm not allowed to name, baka ma-ethics committee daw ako, so I prefer not to. But that's a privileged speech. Hindi kasi ang sabi ko, it's not really a question of personal privilege since it refers to a party matter. So, parang ang ginawa ko na lang is I just posted it online so that everyone, especially my party mates in my district would know what has transpired. Yes. But my district is still 100% NUP. The vice mayor, the councilors, and the mayor is still NUP. That's what's holding you back. That's what's holding you back. Well, we might not know. So sa House Infracom, mag-volunteer ba kayo mga House Infracom, since related sa blood control sa No, because see, this is what's going to happen. No matter what form of evidence we show to the public, there's gonna be no results. It will be the same no matter what. That's the sort of justice system we have in our country. How do you say so? So, sir, bakit hindi tayo? Malay mo kayo. Well, do you believe that I should be trying that? Then I'll take that consideration. But right now, I don't believe that justice can be found within the DPWH hearings. And I don't think that any of the big players or the big beneficiaries of any of any stolen funds will be facing justice. Sir, are you coordinating with Congressman Toby Chanco regarding the anomaly sa budget insertions? No, I don't really know Toby Chanco. I don't really know Toby Chanco that much. Random lang, kung sino lang yung mga mahilig sa pusa. Wala naman kumausap sa inyo, sir, about replacing the speaker from this president. Well, I only heard about it last night that I apparently was plotting to replace the speaker, but I had no involvement in that. Everything that I've done until last night was for the benefit of my party. Or kanino daw ba yung speaker? Or kanino? No, Sino daw yung narinig mo? someone within my party stated that I was collecting signatures to remove the speaker. I-replace him kanino? Sino? Ito yung pinakamaganda ngayon. Mukhang interesting to, guys, no? Mas interested ako dito sa kay Kiko Barzaga kumpara kay Toby Chanco. Bakit ito Himayin ko okay rin naman yung kay Toby Chanco, pero interesting ang kanyang mga sinasabi. Unang-una, direkta niyang sinungag si Martin Romualdez. Na di umano kasama sa investigasyon si Martin Romualdez. Dahil malawak di umano itong issue patungkol sa flood control, napaka-imposible na hindi po kasabwat itong si Martin Romualdez. Isa pa niyan, kasi si Toby Chanco, ang kanyang mga isiniwalat ay laging natutumbok si Saldico. Pero ito, meron daw siyang mga datos, meron siyang dokumento, ebidensya na patunay na itong si Martin Romualdez ay may kinalaman, no? Dito sa issue ng korupsyon. Di mas maganda, tinutumbok niya si Martin Romualdez. Hindi niya dito, wala siyang pakialam kay Saldico. So ito naman, ang kanya kay Martin Romualdez. So maganda, pag nagsama ho ito, Toby Chanco, Kiko Barzaga, magsama sa iisa at pasabog sabay-sabay, dali yung dalawang magkaibigan. Si Saldico at si Martin Romualdez. Plus, ilagay mo pa, diyan si Mayor Magalong na pinangalanan na rin niya, yung mastermind at alam din niya yung pinaka-mastermind, panigurado, lubog ang bangka ng mga buhaya. Ito yung pinakamaganda dyan, mga kabisdak. Na mag-ingat lang itong si Otoy kasi millennial, medyo hot pa to, no? Hindi pa masyadong buhaya, kita mo, bayawak pa eh. Yan yung pinakamaganda. Na sana magtagumpay ho, itong si Kiko Barzaga sa kanyang ipinaglalaban at prinsipyo. Mantakin mo, gustong mag-privilege speech. Ngayon, pinigilan. Kasi sinasabi, huwag kang mag-privilege speech kasi ma-ethics complaint ka. Tinatakot ng ethics complaint. Hinaharangan kasi siyempre mababanggit si Martin Romualdez sa kanyang privilege speech at malaman ng taong bayan. Pero at least,
Nagpa-interview siya sa media, sinabi niya na dapat imbestigahan kasama itong si Martin Romualdez dahil hindi basta-basta magagawa lang yan ni Saldico nang walang kinalaman itong Speaker of the House. Mantakin mo, ang lakas naman ng loob ng mga kongresista. Gumawa ng kababalaghan, inandan yung piking Panginoong Tambaluslos. Masita sila. O talagang pag i-connect natin, pagsamahin natin yung mga statement ni Pacifico Diskaya, Toby Chanco, sa Mayor Magalong, tapos ito, Kiko Barzaga, ano pa bang hinahanap natin? Tumbok na ang problema nga ho eh. Dahil yung mga buhaya dyan, nakakampi ni Martin Romualdez, mga Duterte yung sinisisi. At yung Senado ngayon, bulok na ang sistema. Tingnan mo ha, mukhang tatakas na to si Martin Romualdez sa akin ha. Mukhang tatakas na si Martin Romualdez sa kanyang responsibilidad. Bakit? Putya guys, mantakin mo, ito lang yung speaker na may spokesperson, no? Hindi lang iisa, hindi lang dalawa, kundi marami. O, tingnan mo ha. Sino yung mga speakeran niya, spokesperson niya? Si Princess Abante. Mantakin mo, speaker ka na, may speaker ka pa, antindi, no? Spokesperson ka na, may spokesperson ka pa, putsa. Kim Jong-un ng Pinas, ha? Kaya mo, Princess Abante. Si Bukoy. Ngayon, meron pang hinair. Isa. Bago. Talo, wala nang katungkulan. Animal, kababayan ko pa. Ito yung sinusuga. Malamang, kailangan niya to. Ni Martin Romualdez. Kasi bulilyaso na eh. Bulilyaso na siya. Ang pangalan niya, hatak na at gusto nang patalsikin ng ibang mga kongresista. Malamang marami pong kongresista ito guys na gustong magpatalsik kay Martin Romualdez. Ang problema, pag ipalit si Charis, animal talaga naman. Oh. Pag si Sandro ang ipalit kay Speaker, ito, pakinggan natin yung bago niyang spokesperson, animal, kababayan ko pa. Ito, pakinggan natin. Sir, what do you want to say, sir? Okay. This is in reaction to the statement made by si Congressman Barzaga, no? Tungkol dun sa sinabi niya kanina. Of course, it is his right to say things like that. It is his own opinion. But as far as the office of the Speaker is concerned, because he mentioned the Speaker, hindi po nakikialam ang ating Speaker sa usapin ng partido, no? Dito sa ating mga miyembro sa mababang kapulungan. And if he recalls, no, if Congressman Barzaga would recall, when the Speaker took over the reins of the district when his late father, Kong P.D. Barzaga, passed away, hindi po nakikialam ang ating Speaker sa anumang proyekto na pinatupad yan sa loob ng distrito ni Congressman Barzaga. Ang kanyang binigyang diin o binigyang pansin ay yung mga programa at mga activities that have been extended to the constituents of the 2nd District of Cavite. Doon lang limitado ang engagement ng ating Speaker. So if Congressman Barzaga would like to seek an audience with the Speaker at any given time, the Speaker would be available, no, to give him that time and discuss things or ask clarifications directly from the Speaker. There is no involvement po sa alleged anomalies sa flood control projects. Well, I think he already recanted and I think issued another statement saying that he has no personal knowledge on that. At sinasabi naman niya, kanyang opinion niya. And of course, he's entitled to that opinion. So, paano sinasabi na una rin investigahan si Speaker? Yun nga ang kanyang unang sinabi, kaya ang sinabi ng Speaker, kung meron siyang mga tanong o meron siyang gustong i-clarify, pwede niyang gawin yan, no? Through, by seeking an audience with the Speaker at any time. The Speaker would be more than willing to accommodate him. Yung sinasabi niyang dapat imbestigahan,
kung ang basihan ay yung hearsay, o kung ang basihan ay yung mga binigay na mga statement ng mga nag-witness dito sa investigasyon sa flood control, it's nothing but just hearsay. So I think Congressman Barzaga now realizes that there is no weight to those statements issued against personalities in the House of Representatives. Los ka, barbers. Wala namang kawatan na umaamin talaga. Yeah, words. Aba, siyempre, protektahan mo si Martin Romualdez kasi kasabwat ka rin. Tandaan natin, nagiging kongresista rin yan. Na 19 Congress, busog na busog rin yan. Ay, sus ko gito. Siyempre, puprotektahan mo ng puprotektahan si Martin Romualdez dahil ganyan yung mo, trabaho. Grabe, kakaiba itong si Kim Jong-un ng Pinas. Ang daming spokesperson. Speaker na nga, may speaker ka pa. O sige nga, magsungagang kayong mga kongresista. Ito, kampihan na rin to guys. Mukhang ako sa akin yan. Hindi na siguro tatagil si Martin Romualdez. Talsik na sa pwesto ito eh. Wala na, hati na rin sila dyan. Siyempre, si Bongbong Marcos, maghugas kamay na. Naghuhugas kamay na nga. Yan eh. Talagang wala na yan. Hindi na yan makikisali. No? At kanya-kanyang takas na mga buang. Ang swerte dito, si Saldico. Dahil si Saldico, tumakas na. ako naniniwala ako. Hindi na po babalik si Saldico sa Pilipinas. Na ngayon, itong si Martin Romualdez, mukhang hindi na rin po makikita natin. Bakit? Ba't siya nagtalaga ng Speaker of the House, si awards, no? Yung Speaker of the House, may Speaker of the House pa. Ba't siya nagtalaga? Ito, personal niya talaga ito na spokesperson. Dahil busy daw si Speaker. So busy. Busy sa pangungulimbat sa kaban ng bayan. O busy sa pagbabalot ng mga kayamanan at mga kagamitan. At gusto nang lumipad sa Amerika. Ang tindi pala ng mga anak yan. Nag-aaral sa Amerika. Mamahal palang tuition fee. Yan si Martin Romualdez. Wala na to. Ito na yung parang dahan-dahan na sila pupuslit. Kasi hindi na hanapin si Speaker. O bakit? O ito na si Barbers na ang magsalita in behalf of Martin Romualdez. So si Martin Romualdez, hindi na po natin mamalayan, pati yung asawa niya, mga anak na lumipad na. O, kasi siyempre natatakot din sila yan sa mga nangyayari sa ibang bansa. Baka matulad po ang Pilipinas. Ito, nagsabi ako, baka. Hindi malayo mangyari kasi mantakin mo, korupsyon din po yung pinag-uusapan sa Indonesia, Bangladesh, sa Nepal, Sri Lanka. Tayo na lang ang kulang, hinihintay, lalarga na. At wala talagang kwenta. Ang Kongreso ngayon under Marcos admin, under Martin Romualdez, 19th at 20th Congress. Ang lakas ng mga amats. Ibang-iba talaga sa panahon ni Tatay Digong. Sila ni Alvarez, wala namang ganun, mga insertion. Si Alan Peter Cayetano, wala namang ganun eh. Di ba, sinabi rin ni Diskaya, walang korupsyon under Duterte admin. Dahil takot ang mga buhaya. Pakinggan natin si Kong Alvarez dahil nagiging Speaker of the House po ito noon. Nawala na ba yung equity? Ganito kasi, tignan natin yung record. Nung panahon na ako ang Speaker. Meron ba kaming insertion? Kasi noon, ang layunin namin, kahit sa BICAM, protect the NEP. Protect the NEP. Yun lang palagi. Sabi ko, wag na natin pag-usapan yung insertion. Simple lang, protect the NEP. Kung ano yung binigay ng presidente, protektahan nyo lang. Kasi yan, pinag-aralan mabuti yan. Correct. Dumaan yan sa Regional Development Council. So, hindi na tayo lalayo doon. So, small committee. May small committee din po ba sa panahon natin? Ngayon ko lang nga rin narinig yung small committee na yan. Opo. Na parang mas makapangyarihan pa sila sa BICAM na sila lang yung nag-e-edit ng mga... Inimbento lang nila yan. Sir, ano ang mensahe po ninyo sa mga Pilipino na ngayon po natuturuan ng Senado at Kamara sa issue ng flood control na parang nawawalan sila ng tiwala sa legislative branch ng pamahalaan? Well, malinaw, no? Na tanghali na bayan. Panahon na para kumilos. Tama na yung chat dyan. Kumilos na tayo.
Ayan, tama na yung sat-sat dyan. Patay tayo dyan. Putya, yung small committee pala, no? Wala ho pala yan. Sa panahon ng Duterte admin, dito lang pala yan, imbento ng mga buhaya under Martin Romualdez. Siyempre kung kami sasat-sat kami para information dissemination, di ba? Para malaman ng taong bayan kung ano ang kababalaghan ngayon. Nasa mga Pilipino na po ang alas. Nasa mga kamay na po ninyo. Kung anong gagawin ho ninyo, hindi na po nagkulang ang mga political vloggers sa kakapaalala ho. Yung bula, hawak na. Yung desisyon, nasa inyo na lang. Lahat ng revelasyon, na-reveal na. Mga pangalang na dapat pangalanan ay napangalanan na. Martin Romualdez, Saldico, at iba pang mga kongresista, inihain na sa atin. Kayo na lang, tayo na lang ang magdesisyon kung ano ang pipiliin nating kinabukasan in the next 3 years. Miserable ba? O talagang kapayapaan, kasaganaan, katahimikan? Nasa atin po yun. Dahil ngayon, under Marcos admin, wala po tayong nakikitang kapayapaan, katahimikan, kasaganaan, at magandang kinabukasan na naghihintay sa ating bayan. Sino kaya ang pipiyok? Sino kaya ang bibigay? Mga kurakot, mga buhaya, o ang taong bayan? Hanggang sa muli, Bisdak Pilipinas, God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala. Walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.